Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hindi, wag naman sana mangyari ang bagay na ito. Hindi ko magagawang tanggapin na ipinagpalit ako ni Marlon sa ibang babae. Hindi ako papayag. Kasinlakas ng kabog ng dibdib ko ang aking mga hakbang papalapit kay Marlon. Tumawag siya kanina sa cellphone ko. Sinabing magkita raw kami sa isang tahimik na parte ng gusaling pinagtatrabahuhan namin ng kaibigan kong si Bonnie. Alam ko kung anong sasabihin niya sa akin. Bago pa man kami magkausap, nakarinig na ako ng mga usap-usapan mula sa aming mga kakilala. Palaging magkasama sina Bonnie at Marlon, naglalambingan na tila mag-boyfriend at girlfriend. Ang totoo, alam kong dati silang magsyota, Miss Winnie. Nagkahiwalay lang sila, kaya nang minsang malasing si Marlon dahil sa sobrang lungkot, ako ang naging sandalan niya. Ako ang umalo at nagpakalma sa kanya. Dahil din sa pagiging malapit namin, nagkagusto kami sa isa't isa. Bakit kailangan dito pa tayo magkita? May coffee shop naman sa ground floor ha. Tsaka parang balisa ka, Marlon. May problema ka ba? Alam mo naman na palagi mo akong maaasahan, hindi ba? Importante ang sasabihin ko sa'yo. Kaya hindi na natin kailangan uminom ng kape. Wala din akong balak na lumaklak pa ng mas maraming inumin. Dahil ngayon pa lang, kinakabahan na ako sa kahihinat na ng usapan natin. Ikaw talaga, pinakakaba mo ko ah. Sabihin mo na kasi kung tungkol saan ba yan at kailangan pa nating magtago dito. Ayoko kasing may ibang makarinig ng sasabihin ko sa'yo. Hindi mo ito magugustuhan. Pero gusto ko lang kasi magpakatotoo na eh. Ayoko na magsinungaling, Maui. Nakukonsensya na ako. Alam kong hindi mo deserve ang ganitong trato mula sa akin. Minahal kita kahit papano. Kaso lang... Ang dami mong paligoy-ligoy eh. Ano ba kasi? Sinasayang mong oras ko eh. Kilala mo ako, Marlon. Ayoko nang sinusurpresa. Sige na, sabihin mo na. Patawarin mo sana ako, Maui. Pero ako talaga nagkamali. Ayoko nang may kasalanan. Hindi ko lang mahanap ang tamang pagkakataon para sabihin sa'yo na hindi na kita mahal. Anong kalokohan to, Marlon? Ang lakas ng loob mong hiwalayan ako? Ano, dahil may ibang babae ka na? Huwag mo nang itanggi. Marami na akong naririnig na chismis. Si Bonnie ba, ha? Walang kasalanan si Bonnie rito, Maui. Huwag mo siyang idadamay. Pero hindi ako tatanggi. Si Bonnie nga ang binalikan ko. Sorry. Hayop ka? Akala ko ba mahal mo ko? Nangako ka sa akin ako lang ang babaeng pakakasalan mo. Sa dami ng pwede mong landiin, bakit si Bonnie? Ano pa bang kulang sa akin, Marlon? Pasensya na, Maui. Hindi na talaga kasi kita mahal eh. Si Bonnie lang ang laman ng puso at isip ko. Sana naman maintindihan mo yun. Kahit ilang beses kong itaboy ang nararamdaman ko para sa kanya, alam kong hindi pa rin ako sasaya sa piling mo. Ganun na lang ba yun? Pagkatapos ng 6 na buwan, Marlon, inalagaan kita. Ako ang sumagip sa'yo nang saktan ka ng babaeng yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, parang basura mo na lang akong itatapon? Hindi ako papayag, Marlon. Lalaban ako at patutunayan sa'yo na ako pa rin ang mamahalin mo. Iyan kasi ang problema sa'yo eh. Ipinipilit mo na naman ang gusto mo. 6 na buwan lang yun, masyadong maiksi. At sa loob ng 6 na buwan, hindi pa rin kita kilala. Hindi ko masabayan ang gusto mo eh. Mas maangas ka pa sa akin, Maui. Sa ating dalawa, mas ikaw ang nasusunod. Hindi ko alam kung ano bang dapat maging tamang reaksyon. Ito ang unang pagkakataon na niloko ko ng lalaking mahal ko, Miss Winnie. Hindi sapat na rason ang 6 na buwan para saktan niya ako. Hindi makatarungan kung sasabihin niya sa akin na mas maangas ako at kinukontrol ang relasyon namin. Minahal ko siya pero hindi niya yon pinahalagahan. Kasabay ng pagwawala ko ang pagdating naman ni Bonnie. Galit ko siyang nilingon na ikinaatras niya. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita sa akin, babae ka? Teka, Maui, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Hindi mo kailangan magalit sa akin. Kung tutuusin, ako pa nga dapat na magtampo sa iyo eh. Alam mo kung bakit? Dahil sa halip na mag-isip ka ng paraan para magkabalikan kami, sinamantala mo ang pagkakataon. Ako pa ngayon ang may mali, ha? Obligasyon ko pa talagang gawin yon? Kung hindi ka ba naman talaga gaga? Sino bang nakipaghiwalay sa kanya? Ikaw hindi ba? Ilang beses kang tinangkang kausapin ni Marlon. Maraming beses, Bonnie. Pero pinagtabuyan mo siya. Tapos ngayon aahasin mo siya sa akin? Hindi ko siya inahas sa'yo, Maui. Hindi ako ang tipo ng babaeng nangaagaw ng hindi sa akin. Sana man lang maisip mong may posibilidad kaming magkabalikan dahil ang totoo, nag-cool off lang naman kami.
Ah, talaga lang ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Alam mo kung anong tingin ko sa'yo ngayon? Isa kang babaeng desperada. Siguro walang pumapatol sa'yo kaya pati lalaking iniwan mo na, pinipilit mong balikan. Traidor ka! Humakbang ako at malakas siyang sinampal sa kaliwang pisngi. Hindi pa ako nakontento. Hinila ko ang buhok niya at sinabunutan. Nagsisisigaw naman si Bonnie sa sakit. Nagmamakaawa sa akin habang si Marlon naman hindi magkanda ugaga sa pagpigil sa pag-atake ko. Tama na yan, Maui. Huwag mong sasaktan si Bonnie. Huwag mo kong utusan, hayop ka! Pareho kayong mga walang kwenta! Isang manlolokong lalaki at traidor na kaibigan! Magsama kayo, mga walang hiya! Galit kong binalya si Bonnie na ikinabagsak niya sa sahig. Akala siguro nila aalis ako pero hindi pa. Muli ko siyang binalikan at sinipa si Bonnie sa likuran. Napasigaw siya sa sakit habang panay naman ang pagharang ni Marlon sa sarili para siya lang ang tamaan. Maui, lubayan mo na kami ni Bonnie. Pakiusap, hindi tayo magiging masaya dahil hindi kita mahal. Balang araw, makakahanap ka rin ng lalaki para talaga sa'yo. Huwag mo nga akong lolokohin, Marlon. Sa pananalita mo ngayon, parang ako pang masama. Ako pa ang kontrabida. Yun naman talagang tingin namin sa'yo ngayon eh. Kaya pwede, hayaan mo na kami. Wala ka ng karapatang questionin ang pakikipagbalikan ko kay Bonnie. Pakiwari ko, nalugi ako sa sugal pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Marlon. Harap-harapan niya akong niloko. Inaalalayan niya si Bonnie sa pagtayo, nagsimulang humakbang tsaka ako nilagpasan. Hindi ako nagmakaawa kagaya ng ginagawa ng ibang babaeng bida sa teleserye Miss Winnie. Nilunok ko ang sakit at matatag na tumayo kahit ang totoo, gustong gusto ko nang umiyak. Bahagya pa nila akong binunggo na mas ikinawasak ng puso ko. Ako po si Maui, 28 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 25 years old pa lamang, taong 2022. Nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang, Miss Winnie. Isa kami sa mga pamilyang nabiyayaan ng maayos na pamumuhay. Parehong may trabaho ang aking mga magulang. Kahit papano, nabibili ko rin ang aking mga gusto. Siguro maliban na nga lang sa pag-ibig ni Marlon, ang boyfriend kong nagawa akong pagtaksilan sa kabila ng katotohanang minahal ko siya ng higit pa sa aking sarili. Tuloy hindi ko napigilan ng umiyak habang umuwi sa bahay ng gabing yun. Nadatnan ko pa noon si Papa sa sala, nagbabasa ng libro. Kunot noon niya akong tinitigan. Nagtataka sa hilat siya ng aking itsura. Maui, anak. Bakit umiiyak ka? Anong problema? May nangyari ba sa trabaho? Halika, maupo ka rito. Mag-usap muna tayo. Papa, niloko ko ni Marlon. Pinagpalit niya ako sa ibang babae. Pinaasa niya lang ako. Lahat ng mga magagandang plano niya para sa amin, puro kasinungalingan lang pala. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Iha? Baka naman haka-haka lang yan ng ibang tao. Alam mo na, marami talaga ang gustong manira ng relasyon ng iba. Ako mismo ang kausap ni Marlon, Papa. Sinabi niya sa akin na hindi na niya ako mahal. Pinaglaruan niya lang ako. Pinili niyang makipagbalikan kay Bonnie, Papa. Ang kaibigan kong traidor. Hindi ko kailanman inakalang magagawa pang manloko ni Marlon. Napakabait niya nang minsan mo siyang isama rito sa bahay. Huwag ka nang umiyak, anak. Ang mga lalaking katulad niya, hindi na dapat pinag-aaksayahan pa ng panahon. Pa, hindi ako papayag na basta ganun na lang ang ginawa niya. Kailangan kong gumante. Hindi man kami magkabalikan, gusto kong magdusa siya. Alam mo na wala kang sapat na lakas para gawin yan. Babae ka lang, anak. Hindi ko kakayanin sakali man na gamitan ka ni Marlon ng kamao. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Oras na makita kong sinasaktan ka niya. Baka makisali pa ako sa away ninyong dalawa. Hindi ko naman po kailangan magpakita sa kanila para gumante, Papa eh. Tulungan niyo po ako. Ipakukulam ko sina Marlon at Bonnie. Anak, seryoso ka ba sa desisyon mo? Alam mong hindi madaling gawin ang bagay na yan na kahit minsan, nagiging sideline ko ang pangungulam para magkapera. Wala akong pakialam, Papa. Kailangan mo lang mamili. Tutulungan mo ba ako o magpapakamatay na lang ako? Singhal ko na ikanalaki ng kanyang mga mata. Alam ko na hindi ako matatanggihan ni Papa. Mahal niya ako dahil nag-iisa lang akong prinsesa ng mga magulang ko. Higit sa lahat, wala pang nagtatangkang saktan ako maliban kay Marlon. Palibhasa hindi pa niya kabisado ang ugali ko kapag nagagalit.
Noong magjowa pa lang kami, halos gawin ko na ang lahat maipakita lang sa kanya na mabuti akong tao. Kaso lang, nanlumo ako nang marinig ang sinabi niya sa akin. Anak, hindi magaan na gawain ng mangulam. Dapat alam mo yan. Hindi to dapat ginagawa sa kung kani-kanino lang. Bawat orasyon, kada ritual, may kapalit na karma na siguradong sa atin din babalik. Hindi ko gustong malaman na sinasaktan ka ng iba. Pero hindi ko rin gusto ang ideya na gumagamit tayo ng itim na mahika para gumanti lang sa nagkasala sa atin. Pa, ano pong gusto niyong gawin ko? Hayaan na lang sila na abusuhin ako? Kahit kailan, hindi ko pinangarap na maging talunan pa. Alam ko naman yun, anak. Pero hindi rin ako naging magulang para konsentihin ang lahat ng pagkakamali mo. Dalaga ka na. Kaya mo nang gawa ng solusyon ng bagay na yan. Alam naman natin na matalino ka, maganda, tuso nga lang. Pero kaya mo ring gawin sa tama. Ibig bang sabihin yan, pa? Okay lang po sa inyo na magpakamatay ako? Anak, alam ko naman na tinatakot mo lang ako. Masyado mong mahal ang buhay mo para tapusin ng ganun lang. Isa pa, hindi solusyon na magpakamatay, lalo na't alam kong hindi ka pa nakakapaghiganti. Bakit ba ganyan kayo, Papa? Humihingi nga ako ng tulong sa inyo pero tinatanggihan niyo ako. Hindi pa ba tulong ang binigay kong payo sa'yo ngayon? Ayoko makapanakit ka ng iba, anak. Lalong ayokong piliin mo ang mga maling desisyon sa buhay. Parte ng pagdadalaga ang masaktan. Parte ng buhay natin ang mga pagsubok. Saka walang binibigay na problema ang Panginoon nang hindi natin nalalagpasan. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Papa. Tinamaan ako doon, pero yung sakit na dinulot sa akin ni Bonnie at Marlon hindi mawala-wala. Gayunpaman, pinili ko muna siyang sundin. Wala namang mawawala lalo na't kilala ko si Papa. Hindi siya nagbibigay ng advice na siguradong ikapapahamak ko. Nang sumunod na araw, matamlay akong pumasok sa opisina. Habang naglalakad sa hallway, narinig ko ang tila bubuyog na bulungan ng mga tsismosa at pakialamera kong katrabaho. Ilan sa kanila, naaawa, iba naman parang masaya pa sa kasawian ko. Wala naman dapat akong pakialam kaso nakasalubong ko si Bonnie. Maui, kumusta ka na? Namamaga ang mga mata mo Umiyak ka ba? Nananadya ka ba talaga, Bonnie? Hindi mo alam kung bakit, ha? Hindi Sorry ha, kaya nga ako nagtatanong. Alam mo na, hindi ako magiging komportable kapag may nakikita akong kaibigang malungkot. Hindi kita kaibigan. Pwede ba wag kang umastang anghel? Hindi ka mabait. Mga agaw ka nga, hindi ba? Una naman siyang naging sakin, Maui. Pinahiram ko lang siya sa'yo. Tsaka wala akong balak na makipag-away. Ang gusto ko lang magkaayos tayo para maging happy na kami ni Marlon. Nag-init ang ulo ko sa sinabi ni Bonnie. Sa ganitong pagkakataon, gumagaan ang mga kamay ko. Mabilis ko siyang tinulak na ikinasadsad niya sa sahig. Nagsinghapan ng mga empleyadong nakakita pero walang nagtangkang pumigil sa amin. Nakamata lang ang lahat sa susunod kong gagawin. Lumayo ka sa akin, Maui! Ano? Hindi ka ba nakontento sa pagsira mo sa relasyon namin ni Marlon noon? Talagang desidido ka pang saktan ako? Ano ba sa tingin mo? Umaasta kang biktima pero ikaw naman talaga ang masama. Alam mo yung totoo? Gusto kitang kalbuhin pero hindi ko gagawin dahil marami kang alipores dito. Hindi naman lahat ng totoong nangyari dito sasabihin nila Dahil kampi nga sila sa'yo, malamang gagawa sila ng paraan para baguhin ang kwento. Sinadya kong hakbangan si Bonnie at iniwan na sila sa hallway. Muli nagbubulungan ng mga marites. Wala akong pakialam kung tawagin nila akong salbahe o bully. Ang mahalaga, maipakilala ko kay Bonnie ang totoo kong ugali. Hindi ako mabait, lalong hindi ako pasensyosa. Kasalanan nila yun Sinira nila ang paniniwala ko sa true love. Dinungisan nila ang inosente kong puso. Si Marlon ang una kong boyfriend. Siya sana ang pinangarap kong maging asawa balang araw. Nasa sarili na akong opisina nang dumating naman si Marlon. Masama ang timpla ng kanyang muka pero hindi man lang ako nakaramdam ng pagkabahala. Alam kong nagsumbong sa kanya si Bonnie kaya malamang susugod ngayon si Marlon para sikmatan ako. Sinabi sa akin ni Bonnie na tinulak mo siya sa hallway. Bakit, Maui? Hindi ba't nag-usap na tayo? Sinabi ko sa'yo na lubayan mo na kami. Hindi ka ba talaga makaintindi?
Kayo ang hindi nakakaintindi, Marlon. Kung ayaw mong saktan ko ang girlfriend mo, sabihin mo sa kanya, huwag siyang pahara-hara sa daanan ko. Nagiging unreasonable ka na, Maui. Ano bang makukuha mo kung palagi mo na lang pagbubuhatan ng kamay si Bonnie? Pasalamat ka nga napigilan ko siya magsumbong sa management. Kung nagkataon, baka naghahakot ka na ng mga gamit mo ngayong paalis. Bakit naman siya pakikinggan ng manager natin? Nilandi niya rin bang lalaki para makuha ang loob niya? Sumusobra ka na, Maui. Huwag mong iinsultuin si Bonnie sa harapan ko. Lalong huwag na huwag mo siyang sasaktan dahil 3 buwan ng buntis ang girlfriend ko. Walang gana akong tumawa sa harapan ni Marlon. Parang inamin na rin niya na hindi pa man kami naghihiwalay, may ginagawa na siyang katarantaduhan ng hindi ko nalalaman. Kita mo nga naman, 3 buwan pa lang tayo noon, umaalingasaw na ang pagtataksil nyo. Ayos din ano? Ginawa mo lang akong panakipbutas. Wala kang paninindigan, ni hindi mo malalaman kung kanino ka magiging tapat. Sa akin ba o kay Bonnie? Sabihin mo nga sa akin, Marlon, bakla ka ba? Hindi ako bakla. Lalong wala kang karapatang husgahan ako. Ngayon alam mo na kung bakit hiniwalayan kita. Siguro naman hindi mo na kami guguluhin pa. Magkakaanak na kami, Maui. Sana naman, tanggapin mo na yun. Wala na tayong pag-asa. Hindi mo dapat pinaabot pa sa ganito, Marlon. Pinalalim mo pang nararamdaman ko para sa'yo Tapos ganito lang pala ang sasapitin natin. Sana inisip mo na hindi naman kita mamahalin kung hindi ka nagpakita ng motibo na may pag-asa tayo. Pero sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Ilang beses ko nang ginusto magpaliwanag sa'yo. Pero nitong mga nakaraang araw napapansin ko, nagiging bossy ka na sa lahat ng tao. Maging sa relasyon natin, nawawala na ako ng kontrol. Anong gusto mo? Ikaw lang ang pinakikinggan? Ikaw ang nasusunod? Ikaw ang lahat? Kaya heto, nagsawa din ako. Hindi ko pala kayang maging sunod-sunuran sa relasyong iisa lang ang may kontrol. Nagkamali ka rin nang saktan mo ko at pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Umalis ka na, Marlon. Ayaw na kitang makita pa. Magsama kayo ni Bonnie. Umiiyak kong sigaw. Walang nagawa si Marlon kundi ang talikuran na lamang ako. Akala ko kapag ibinuhos ko ang luha ng araw na yon, mahihimasmasan din ako, Miss Winnie. Pero nagkamali ako Mas lalo lang lumala ang sakit. Mas ginusto kong makaganti. Nararamdaman ko naman na iniiwasan na nila ako. Maski si Bonnie halos hindi ko na makasalubong sa opisina. Siguro natakot din siya sa mga kaya kong gawin. Itinulak ko ba naman siya ng malakas sa sementong sahig Takot lang niya kung sa susunod na magkita kami, ihulog ko na siya sa hagdanan. Nabalitaan ko na ikakasal na sila. Mas lalo akong hindi mapalagay. Hindi ko pa rin matanggap na masaya na sila sa magiging buhay nila habang ako heto, bitter at nag-iisa. Dito ko napagtantong may hangganan din pala ang kabaitan ko. Ngayon ubos na ang pasensya ko, kahit ang pinakamalalang krimen maiisip ko pang gawin. Ang mas nakakatuwa lang, hindi ko na kailangan humantong sa ganoon. Muli kinausap ko si Papa. Parang awa niyo na po, Papa. Iganti niyo naman po ako. Lubog na ako sa kahihiyan. Pati ang mga kakilala at katrabaho ko pinag-uusapan ako. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanila. Sigurado ka na ba talaga sa gusto mong mangyari, anak? Ilang beses na kitang pinayuhan, pero lagi ka pa rin humahantong sa ganito. Alam mo naman ang mangyayari, hindi ba? Alam ko, Papa. Pero dito lang ako matatahimik. Kailangan kong makaganti sa kanila. Kung ganon, sige. Papayag na ako. Bigyan mo ko ng litrato ni na Marlon at Bonnie, anak. Eto po, Papa. Pakilagyan ang buong pangalan, anak. Yung tunay nilang pangalan. Sa pamamagitan nito, sisiguraduhin kong magdurusa kayo ni Bonnie, Marlon. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyong panloloko sa akin. Anak, oras na sambitin ko na ang mga orasyon. Manatili ka lang sa likuran ko. Hindi ka pwedeng magpunta sa harapan dahil pwede kang sapian ng masasamang elemento na tatawagin ko. Naintindihan mo ba? Tatandaan ko po, Papa. Pakisindihan na lang ang kandila. Sumunod ako kaagad sa utos ni Papa. Sinindihan ko ang itim na kandila sa paanan ng altar. Nakaluhod doon si Papa. May nakabuklat namang itim at makapal na libro sa kanyang harapan. Nagsimula na siyang basahin ang nilalaman ng pahina. Ako naman, dahan-dahan nang umatras papunta sa likuran niya.
Nananabik ako sa kaalamang magaling mangulam si Papa, pero wala rin naman akong balak na madamay o magpakita sa mga masasamang elemento na kailangan tawagin ni Papa. Kandilang itim, taglay mo ang mahika ng dilim. Mga taksil na tao'y parusahan at gawing sakitin. Ilang beses pa itong inusal ni Papa hanggang sa makaramdam ako ng malamig na hangin. Tila ba nagbago ang temperatura sa paligid. Nagsimula nang sumayaw-sayaw ang apoy sa kandila. Maging ang kurtina ay tila ba hinihipan ng malakas na hangin. Kabado man, tinatagan ko ang aking sarili. Nanahimik ako sa isang tabi at ipinagdasal na sana tagumpay ang gagawin ni Papa na paghihiganti. Nakita kong hinawakan niya ang picture at pinagmasdan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na marinig ng malinaw ang mga binubulong ni Papa. Parang sa mga taong nasa litrato lang niya ito sinasabi. Ilang sandali pa, dinampot niya ang nakasinding itim na kandila. Itinaas baba niya yun sa ere, tsaka hinayaang ipatak sa muka ng nasa litrato ang tunaw na kandila. Halos matakpan nun ang nakangiting muka nila Marlon at Bonnie. Sa wakas, natapos din ang ritual. Hindi kagaya ni Papa ng ibang nakita kong mangkukulam, nawawala sa sarili habang nasa ilalim ng pag-oorasyon. Kadalasan, may tinatawag lang siyang elemento, masamang espiritu na siyang binibigyan niya ng pahintulot na bigyan ng sakit ang mga taong sobra kong kinamumuhian. Haya na anak, tapos na ang orasyon. Makakahinga ka na ng maluwag. Ilang araw lang ang lilipas, mababalitaan mo ng may malubhang sakit ang 2 taong nanakit sa'yo. Maaasahan po talaga kayo, Papa. Maraming salamat po. Sana mapagtanto nila kung gaano kasakit ang ginawa nila sa akin. Pinagmukha nila akong tanga. Ayokong may nananakit sa prinsesa ko. Ikaw lang ang nag-iisang kayamanan namin ng mama mo. Kaya gagawin namin ang lahat. Maging masaya ka lang. Alam niyo po, Papa, ipinagmamalaki ko po kayo sa mga kaibigan ko. Yung mga magulang kasi nila, halos alilain na sila sa pagtatrabaho eh. Ilan naman sa mga kakilala ko, hindi nga sila pinupuwersang magkapera pero pinakikialaman naman ng mga love life nila kaya hayan, broken-hearted sila. Kayo lang po ang magulang ko na hindi ako binibigyan ng kondisyon. Kahit ano pa po ang gustuhin ko, hinahayaan niyo ko. Alam mo kasi, Iha, hindi magkakatulad ang mga magulang. Sabihin na nating may mga magulang na maigpit, istrikto, mataas ang pangarap para sa kanilang mga anak. Pero lahat ng yun, ginusto nila para maging maayos ang kinabukasan ng mga anak nila. Alam kong hindi mo pa ako maintindihan sa ngayon. Pero balang araw, kapag may sarili ka ng pamilya, maiintindihan mo rin ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Niyakap ko ng mahigpit si Papa. Alam ko naman na gusto lang niya ang best para sa akin. Sino ba naman ako para tanggihan yun? Kung tutuusin, bata pa lang ako pero dahil sa pagsisikap nila Mama at Papa, napagtapos nila ako sa kolehiyo. Nagkaroon ako ng maayos na trabaho at sapat na sweldong iniipon ko para makapagpatayo ng sarili kong negosyo. Wala rin naman kasi akong balak na magtrabaho habang buhay eh. Kapag nag-settle down na ako, gusto ko maayos na ang negosyo ko para may pagkukunan ako ng panggastos habang tumatanda ako. Sayang, si Marlon na nga lang talaga ang kulang. Sana mapanatag ka na pagkatapos ng pangyayaring ito, anak, ha? Sigurado po yun, Papa. Alam kong magdurusa na sila sa ginawa nilang panloloko sa akin. Paano mo naman nasabi yun? Ilang tao na po bang kinulam niyo, Papa? Nasaksihan ko ang mga nangyari sa kanila. Nagdusa sila sa mga nakakadiring sakit ni hindi sila matulungan ng mga tao dahil natatakot sila na mahawahan. Tingin mo ba magsisisi sila sa ginawa nila sa'yo ngayong gagambalain sila na mahikang itim na ginagamit ko? Opo, Papa. Hindi naniniwala sa mga black magic o kulam si Marlon. Pero oras na maramdaman nila ito sa katawan nila, magsisimula nang magtaka si Marlon. Pagtataka na mauuwi sa kuryosidad at pagnanais na alamin ng mga bagay-bagay. Magpapacheck up uli sila sa doktor at hihingi ng reseta pero hindi sila gagaling kagad dahil kapatawaran ko lang ang susi para maging maayos sila ulit. O siya, magpapahinga na ako, ha? Huwag ka nang iiyak, anak. Alam kong magiging okay din ang lahat. Tumangulang ako at hinayaang umalis si Papa. Muli kong nilingon ang altar kung saan niya ginawa ang ritual. Matagal nang nag-oorasyon si Papa. Dalagat binata pa lang sila ng mama ko ay kabisado na nila kung paano mangulam.
Ako man, nangarap na turuan din ni Papa nito pero sabi niya hindi pa raw ito ang tamang panahon para matutunan ko ang mga bagay na yon. Nang pumasok ulit ako sa opisina, namataan ko na naman ang nagkukumpulang mga tsismosa sa hallway. Sanay na ako sa kanila. Maliban sa trabaho at sweldo, isa ang tsismis na nakapagpapasaya sa kanila. Nilagpasan ko ang kumpulan lalo na't nararamdaman kong ilag sila sa akin. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang sinabi ng isa sa mga babae. Ano bang nangyari? Tanong ko, isa sa mga baguhan ang sumagot sa akin. Kawawa raw si Bonnie, kailangan dalhin sa ospital dahil buong gabing hindi nakatulog. Sigaw lang ng sigaw at ang dahilan, nakakakita raw siya ng multo. Hanggang ngayon nagiging hysterical pa rin ang babae. Lingon ng lingon na ikinabahala ng mga kapwa katrabaho. Napangisi ako, hindi ko maiwasang matawa sa nakikitang sitwasyon ni Bonnie. Para siyang nakadrugs, nanlalalim at nangingitim ang paligid ng mga mata. Baka naman nakarma na sa panlulokong ginawa niya sa akin. Tama lang yun sa kanya. Babe, ano nangyayari sa'yo? Babe! Napakunot ang noo ko. Maging si Marlon, walang pinagkaibang anyo kay Bonnie. Halatang hindi nakatulog buong magdamag. Ito na siguro ang kulam na pinagawa ko kay Papa. Pero bakit ganitong parusa lang? Bakit nakakakita lang siya ng multo? Ang gusto ko sana, magkaroon siya ng malalang sakit eh. Isang nakakahindik na skin disease na maging si Marlon, hindi siya magagawang lapitan. Gusto kong magkaroon siya ng chickenpox na may halong mabahong nana. Hindi mapakali, nilapitan ko si Bonnie pero hindi ako nakipag-usap. Nakikinig lang ako sa kung anong pinagchichismisan ng mga katrabaho namin. Tulala ang babae at nanginginig. Marlon, babe, tulungan mo ako. Nariyan na siya. Sino? Babe naman, baka imagination mo lang yan. Alam mo naman na stressed ka buong araw eh. Tapos hindi ka pa natutulog. Alam mo naman na masama ang pakiramdam mo pero tumuli ka pa rin sa trabaho. Natulog ako, Marlon. Nagpahinga ako pero nang makaidlip ako, binangungot ako. Papatayin nila ako. Walang papatay sa'yo. Naintindihan mo ba ako? Hindi ka mai-stress kung nakinig ka lang sa akin na matulog at magpahinga. Halika na, umuwi na tayo. Pinag-uusapan ka na ng katrabaho mo. Ayoko! Aabangan niya ako sa bahay. Papatayin niya ako ron. Hindi ako papayag na saktan niya, Marlon. Dadalhin na kita sa ospital. Tinawagan ko na ang papa at mama mo. Kailangan na kitang patingin sa doktor. Ayoko! Ayoko! Sa pagpupumiglas ni Bonnie, napatingin siya sa akin. Natigilan ng babae at napakurap-kurap. Para bang tinitignan niya ng malinaw kung sino ko. Kinikilala. Nang sa tansya ko ay naalala niya kung sino ko sa kabila ng pagkataranta, hintakot siyang nagtago sa likuran ni Marlon at nanginginig akong itinuro. Ikaw ang papatay sa akin sa panaginip ko. Pakiusap, wag mo akong sasaktan. Hindi ko sinasadyang magkasala sa'yo. May kinalaman ka ba sa nangyayari ngayon kay Bonnie, Maui? Pinagbibintangan mo ba ako, Marlon? Lumapit lang ako para makiusyoso, tapos suspect na pala ako? Malay ko ba kung ano ang alam mo? Mukha ba akong maligno? Paano ko naman madadalaw si Bonnie sa panaginip? Tsaka bakit naman gugustuhin ko kayong makita sa pagtulog ko? Galit nga ako sa inyo. Gusto pa sanang sumagot ni Marlon sa akin pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Alam kong may kinalaman ako sa nangyayari sa girlfriend niya pero wala akong balak na ipagsabi ang mga nalalaman ko. Hindi ko na napigilan ng sarili, tumalikod na lang ako at kahit hindi pa nagsisimula ang trabaho ko, pinili kong umuwi sa bahay. Takang-taka naman si Papa na noon ay dinidiligan ng alagang orchids ni Mama. Anak, bakit bumalik ka? May nakalimutan ka ba? Wala naman po akong nakalimutan. Kayo po ang meron. Hindi naman ako makakalimutin, anak eh. Ano ba yun? Ang sabi ko po sa inyo, pagdusahin niyo sina Marlon at Bonnie. Gusto kong magkagulo silang dalawa. Pero bakit iba po ang ginawa niyo? Kinulam niyo sila sa pamamagitan ng bangungot. Paano sila magdurusa habang natutulog? Hindi yun ang gusto kong mangyari pa. Anak, ito lang ang pinakamagaan na kulam na pwede kong ibigay sa kanila. Ayoko naman na lumipat sa iyo ang karma. Kahit ako ang kumulam sa kanila, hindi naman ako magkakasakit. Ikaw. At yun ang iniingatan kong mangyari.
Sana po pinakinggan niyo ako pa. Hindi ito ang gusto kong parusang kailangan nilang matanggap. Gusto ko masahol pa rito. Gusto ko yung literal nilang pagsisisihan na may sinaktan silang tao. Maui, anak. Pakinggan mo muna ako. Sinubukan pa ni Papa na magpaliwanag pero hindi na ako nakinig pa. Nagdadabog akong iniwan siya at nagkulong ako sa kwarto. Tuluyan na nga akong hindi nakapasok sa trabaho dahil sa sama ng loob. Ibinuhos ko ang pagkadismaya at lungkot sa pamamagitan ng pag-iyak. Maui, anak. Buksan mo naman ang pinto. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Iwanan niyo na muna ako, Papa. Gusto ko pong mapag-isa. Wika ako at nagpatuloy sa paghagulgol. Ilang oras din akong nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa makatulog. Nang mahimasmasan ako, nagpasya akong bumangon. Papadilim na, kaya tumingin ako sa wall clock. 6:30 na pala. Tahimik ang loob ng bahay. Tinawag ko si Papa pero wala siya sa loob. Narinig ko siyang nagsasalita sa may bakuran. May kausap siyang siguro kapitbahay namin. Hindi na ako nag-abalang tawagin pa si Papa. Basta ganyang kausap niya ang kanyang kumpare, magkakayayaan pa silang mag-inuman. Okay lang naman yun dahil may binabalak din akong gawin na hindi niya magugustuhan. Palihim kong kinuha sa kwarto ang kandilang itim, libro at litrato nila Bonnie at Marlon. Nilagay ko ito sa bag tsaka ako lumabas ng bahay. Dito na ako napansin ni Papa. Anak, saan ka pupunta? Gabi na ha? Papasyal lang po ako kina Aling Marisa, Papa. Babalik din po ako kagad dito. Saglit lang anak. Galit ka pa rin ba sa akin? Wala naman po akong karapatang magalit sa inyo, Papa eh. Nadismaya lang ako. Akala ko po kasi talagang gagawin yung lahat, maipaghiganti lang ako. Kaso parang ayaw niyong ibigay kina Marlon ng katumbas na sakit na nararamdaman ko eh. Pero ayos lang po, wag niyo na pong isipin. Sige po, kailangan ko nang umalis. Siyempre, kasinungalingan ng mga sinabi ko kay Papa, Miss Winnie. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakapaghiganti. Walang sino man ang pwedeng manakit sa akin. Ilang minuto lang naman ang tinagal ko sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa bahay nila Aling Marisa, ang kaibigang matalik ni Papa. Hindi ako matutulungan ng ama ko sa paghihiganti, pero sigurado naman ako na sa paglapit ko kay Aling Marisa, hindi ako uuwing luhaan. Naabutan kong nagluluto ng hapunan ng ginang. Sanay na ako sa bahay niya kaya hindi na ako kumatok at basta na lang pumasok. Mukhang mabango po ang niluluto niyo ah. Maui, iha. Naku, mabuti naman at napasyal ka. Aba, wag kang uuwi nang hindi ako nakakasalo sa hapunan, ha? Alam mo na, natagal na rin akong kumakain na mag-isa. Hindi naman po kasi kayo pumapasyal sa bahay eh. Busy kasi ko rito, iha. Alam mo na, parami ng parami ang suki ko. Sa bagay, hindi rin naman po ako madalas napapagawi rito eh. Alam nyo na habang nagkakaedad, nagbabago na rin po ang priorities sa buhay. Tama ka dyan. Ibang-iba ka na sa batang dati kong inaalagaan noon. Kaya lang, bakit parang malungkot ang mga mata mo, ha? Yun na nga po, Aling Marise. May kailangan po sana ako sa inyo. Mukhang interesante ang sasabihin mo, ha? Sige na, magkwento ka na habang naghahain ako. At sinimulan ko na ngang ikwento kay Aling Marisa ang tungkol sa amin ni Marlon. Pati na ang panlulokong ginawa niya sa akin at ang pakikipagbalikan niya kay Bonnie kahit mag-on pa kami. Galit na galit si Aling Marisa nang matapos ko ang kwento. Nako, kung nagkataong ako ang niloko ng lalaking yan, dadaganan ko siya. May edad ka na, Aling Marisa. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Masama bang mag-react? Yan ang dahilan kung bakit hindi na ako nag-asawa eh. Walang ibang lalaking matino maliban na lang sa ama mo. Bakit ganon? Hindi man lang ako matulungan ni Papa sa problema ko kay Marlon. Sabi ko sa kanya kulamin eh. Hindi bigyan ng bangungot. Paano sila magsisisi sa mga kasalanan nila? May punto rin naman ang papa mo, iha. Hindi naman tayo Diyos na basta nalang huhusgahan ng mga taong kagaya ni Marlon. Ayaw niyang magkasala ka sa kanila. Hindi ko naman po sinabing huhusgahan ko sila, Aling Marise. Ang gusto ko lang po, matikman nila ang sakit na katulad ng nadarama ko ngayon. Ano ba ang gusto mong mangyari, iha? Baka naman po pwede niyo akong tulungan na gantihan sila, Aling Marisa. Maui, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi ako mangkukulam, alam mo yan. Isa akong mananambal.
Naniniwala rin po ako na kaya niyong gawin ang ginagawa ni Papa. Sige na po, Aling Marisa. Maawa na kayo sa akin. Kailangan ko po talaga ng tulong niyo. Pasensya na, Iha. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Nangako na ako sa papa mo. Isang beses lang po akong hihingi ng pabor, Aling Marisa. Pangako, hindi na ito mauulit kahit kailan. Nakaramdam ako ng kaginhawahan ng bumuntong hininga si Aling Marisa. Kapag ganyan ang reaksyon niya, siguradong papayag na ang ginang sa hinihingi ko sa kanyang tulong. Alam ko naman na hindi niya ako matatanggihan eh. Sige, tutulungan kita. Pero ngayon lang natin gagawin ang bagay na ito, ha? Naiintindihan mo ba? Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang gagawin yung tulong, Aling Marisa. Hindi niyo lang alam kung gaano niyo ako pinasaya. Ewan ko ba sa'yong bata ka? Kung bakit hirap akong tanggihan ka eh. Basta wag mo akong isusumbong sa papa mo, ha? Pinilit niya akong mangako noong araw. Hindi pwedeng masira ang pangako ko sa kanya. Tumango ako at nagpasalamat kay Aling Marisa. Naging magana rin ang aming hapunan pagkatapos mag-usap. Paano, paborito ko pa ang lahat ng nakahain sa mesa eh. Iba ang paraan ni Aling Marisa ng pangkukulam. Oo, at isa siyang mananambal, pero ang mga kagaya niya ay kayang bumaligtad ng mga sumpa. Hindi niya ako hinayaang makita ko ang gagawin niyang ritual. Sa halip, hiningi niya sa akin ang litrato nila Marlon. Ibibigay ko pa sana ang libro at kandila kaso lang hindi ito tinanggap ng ginang. Ang sabi niya may sarili siyang kagamitan pangkulam. Kailangan mo nang umuwi, Maui. Hindi mo pwedeng makita ang gagawin ko. Alam mo na, para manatiling sikreto ang usapan natin. Kapag nadulas ka kasi sa papa mo, delikado ko. Sige po, uuwi na ako, Aling Marisa. Basta wag niyo pong kalilimutan ang favor ko, ha? Sa lalong madaling panahon, kailangan makarma sina Marlon at Bonnie. Kulamin niyo po sila kagaya ng gusto kong mangyari. Oo, ako nang bahala doon. Oo nga pala, baka makalimutan ko. Naparami ang luto ko kanina. Dalhan mo na lang ang mga magulang mo para naman matikman nila ang specialty ko. Maraming salamat po, Aling Marisa. Paano, tutuloy na po ako? Kinawayan ko si Aling Marisa, dala ang binalot niyang ulam para kina mama at papa. Kung tutuusin, normal lang ang itsura at forma niya eh. Hindi kagaya ng ibang kilala kong mangkukulam at mananambal o albularyo sa telebisyon. May katabaan si Aling Marisa, maputi at singkit ang mga mata na para bang palaging nakangiti. Wala siyang suot na alahas sa katawan. Umuwi na nga ako sa bahay at nadatnan si Papa na may kausap sa cellphone. Hindi ko siya pinansin nang makitang dali-dali niyang pinutol ang tawag at nilapitan ako. Anak, bakit ginabi ka na ng husto? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Hindi ka na nakapaghapunan. Huwag po kayong mag-alala pa. Kumain na po ako kina Aling Marisa. Ganun ba? Mabuti naman. Hindi ka pwedeng nagpapalipas ng gutom. Huwag po kayong mag-alala pa. Hindi ko naman po pinababayaan ang sarili ko eh. Kumusta ka naman ba, anak? Hindi pa rin po ako okay, Papa. Pero ano naman po ang magagawa ko? Nangyari ng pananakit sa akin ni Marlon. Nagawa niyang piliin si Bonnie sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya. Mas matimbang sa puso niya ang babaeng yun. Hindi mo ba naisip na baka kaya hindi si Marlon ang nakatuluyan mo dahil may ibang lalaking nakatakda para sa'yo? Hindi malabong mangyari yun, anak. Pa, hindi na po ako makakahanap ng lalaking kagaya ni Marlon. Alam naman po natin na siya lang ang may kakayahang pasayahin ako. Diyan ka nagkakamali, Iha. Balang araw, maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. Alam kong may laman ang bawat katagang binitiwan ni Papa ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Pero hindi ko na binigyan pa yon ng halaga. Mas nakatuon kasi ang isipan ko sa kung ano kaya ang ginagawa ngayon ni Aling Marisa. Kung sinisimulan na ba niya ang ritual. Papa, may pasok pa po kasi ako bukas eh. Magpapahinga na po ako. Sige, kung yan ang gusto mo, Iha. Good night po. Kinaumagahan, masigla akong bumangon. Magaan ang pakiramdam ko ng maligo. Mabilisan din akong nagbihis at nag-almusal. Binati ko pa sina mama at papa na noon ay nauna na sa akin sa mesa. Hindi ko maiwasang mainggit habang pinagmamasdan silang pinagsisilbihan ng isa't isa. Ang sweet nyo naman po, ma, pa. Nakakainggit po kayo. Sana po ako din makahanap ng kagaya nyo. Oo naman, anak. Makakahanap ka rin ng tamang lalaki para sa'yo.
Alam mo na, kapag hindi na nakatuon ang pansin mo kay Marlon, hayaan mo na silang sumaya ng kaibigan mong si Bonnie. Sigurado ako, may ibang plano ang Panginoon para sa'yo. Malabo po akong sumaya hanggat hindi pa po ako nakakapaghiganti. Anak, Papa, hindi ko naman po kayo inoobliga eh. Kalimutan nyo na lang po yun. Promise, magiging okay rin ako. Siyempre, hindi ko naman kagad makakalimutan kasi fresh pa po ang sugat na ginawa nila sa puso ko eh. Alam ko sa pagdaan ng mga araw magiging okay rin ako. Gagaling rin po ang puso ko. ipagdarasal ko rin yan, anak. Balang araw, magiging maayos ka rin. Naging masaya ako hanggang sa magpaalam na ako kina mama at papa na papasok na ako sa trabaho. Hindi ko na siya kinulit tungkol sa paghihiganti ko kahit ang totoo nagtatampo pa rin ako. Ayoko na kasing bigyan ng sama ng loob si papa eh. Lumaki akong spoiled nila mama pero ayoko namang sirain ng magandang paraan ng pagpapalaki nila sa akin. May ugali lang talaga ako na hindi napapakali hanggat hindi ko nagagawa ang gusto ko. Pero may solusyon na rin naman ako para doon eh. Kailangan ko lang gawin ng palihim ang paghihiganti ko. Pagdating ko sa opisina, nakasabay ko sa pagpasok si Bonnie. Naka-hooded jacket ang dalaga, pantalong maong at naka-face mask. Tumaas ang kilay ko nang makitang balot na balot siya. Alam kong air-conditioned ang opisina pero hindi naman ganun kalamig na manginginig na ang mga empleyado sa sobrang ginaw. Hindi nakaligtas sa aking tingin ang pagkahulas ni Bonnie. Panay ang kamot niya sa braso na kahit may tela ng nakabalot ay parang natutukso pa siyang kamutin yun. Hindi kami nagpapansinan pero naiirita ako sa kinikilos niya. Anong problema mo? Maui? Parang nagulat ka. Ano, nakakita ka na naman ba ng multo? Akala ko ba magpapakonfine ka na sa ospital? Baka nababaliw ka na. Bakit parang alam na alam mo ang nangyayari sa akin? Siguro may kinalaman ka rito ano? Ako? May kinalaman? Nananaginip ka ba o talagang hibang ka na? Hello? Normal na tao lang ako, hindi ako maligno. Kaya wag na wag kang mambibintang sa akin ng kung ano-ano. Kung wala kang alam sa nangyayari sa akin, bakit parang natutuwa kang nakikita akong ganito? Alam mo, nakakaaliw ka, Bonnie. Puro ka lang dadae. Wala ka namang ebidensya. Kapag nalaman kong may ginawa kang hindi maganda laban sa akin, Maui, mananagot ka. Humanda ka sa akin. Mag-ingat-ingat ka sa mga sinasabi mo, ha? Baka mamaya bumalik lahat ng yan sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Maui, inaaway mo na naman ba si Bonnie? Mukha bang hindi? Kita mo naman pinagbibintangan ako ng maarte mong girlfriend. Tsaka bakit pasok ka ng pasok sa opisina namin? Hindi ka naman empleyado rito ah. May permiso ko para makapasok sa opisina nyo halos araw-araw. Kaibigan ko ang may-ari, hindi ba? Kaya hindi nila mamasamain kung dumalaw man ako sa buntis kong syota. Sinamaan ko sila ng tingin tsaka iniwan. Gayunpaman, naririnig ko pa rin ang bulungan ng dalawa. Hindi ko muna ipinagpatuloy ang paghakbang. Saglit akong nagkubli sa isang bahagi ng dingding at lihim akong nakinig. Ano bang nangyayari sa'yo, babe? Kahapon ka pa hindi mapakali. Pati ako hindi na makatulog sa'yo eh. Sabi ko naman, magpa-confine ka na, hindi ba? Okay na nga kasi ako. Ang hindi ko lang maintindihan kung kailan ako dinadalaw ng antok tsaka naman ako nangangati. Baka naman may nakain ka lang na bawal sa kalusugan mo. Babe, wala akong allergies. Alam mo yan. Pero tignan mong balat ko. Namamasa na siya at nagsisimula ng magsugat. Napangiti ako dahil sa aking mga narinig. Maaasahan talaga si Aling Marisa. Tinutuon niya ang gusto kong mangyari sa dalawa. Kaso lang, dapat pati si Marlon magkaroon din ng skin disease. Bakit si Bonnie lang? Nang mga sumunod na araw, maaga akong umuwi pero hindi ako dumiretso sa bahay. Dinaanan ko muna si Aling Marisa para magpasalamat. Dadatnan ko pa ang ginang na nagdidilig ng mga alaga niyang halaman. Magandang hapon po, Aling Marisa. Oh, Maui, napadaan ka. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa inyo, Aling Marisa. Alam niyo bang effective po ang ginawa niyo? Bakit? Ano bang ginawa ko? Nakalimutan niyo na po ba? Humingi ako ng favor sa inyo kagabi, hindi po ba? Oo, tama. Naalala ko na. Salamat naman at effective nga ang ginawa ko. Pinagpawisan ako ron ah. Kaso lang po may tanong ako, Aling Marisa eh. Ano yon, iha? Sabihin mo na para malaman ko na kagad.
Sabi ko po sa inyo, dalawa dapat silang magkasakit. Bakit si Bonnie lang? Huwag kang mag-alala. Ilang araw mula ngayon, lalabas din ang karamdaman ni Marlon. Hindi kasi ganun kalakas na kulam ang inilagay ko sa katawan nila kaya hindi tumalab kagad. Ayos lang po. At least may isa sa kanila ang magsisimula ng kamalasan. Hayaan niyo po, may bonus po kayo sa akin ha. Masaya kong sambit tsaka nagpaalam ako kay Aling Marisa. Hindi ko lang maipaliwanag kung bakit tila balisa siya. Ang alam ko lang, nagkaroon na ng linaw ang pagganti ko kay Bonnie. Pagdating ko naman sa bahay, hinanap ko si Papa. Nalaman kong nasa kwarto siya, sabi ni Mama. Kanina pa nagkukulong. Mukhang may ginagawa raw na importante. Nagbilin din daw na wag iistorbohin kaya hindi na ako nangulit pa at pumasok na muna sa kwarto ko para magpahinga. Bandang 7:00 na ng gabi nang magkita kami ni Papa. Magkasabay kasi kaming tinawag ni Mama para sa hapunan. Mukhang busy po kayo, Papa ha. Ngayon ko lang po kasi kayo nakita eh. Pasensya na anak ha. May kliyente kasi ako eh. Okay lang po pa. Ganun pa rin po ba? Tsaka nyo titigilan kapag patay na? Hindi naman. Kailangan lang daw bigyan ng leksyon. Hindi kriminal ang kukulamin ko sa pagkakataong ito. Pero tinanggap ko na ang bayad kasi galante ang kliyente. Okay na rin po yun. Pa-ice cream kayo pa ha? Oo naman. Kaya mo bang ubusin ng 1 galon? Ako pa ba? Tumatawa kong sambit tsaka kinuha ang pagkain at nilagay sa plato. Masaya kaming nagsalo ng aking mga magulang sa hapag hanggang sa magring ang cellphone ni Papa. Namataan ko si Aling Marisa yun. Bigla akong kinabahan. Ano naman kaya ang kailangan ni Aling Marisa kay Papa? Isusumbong ba niya ako? Ilang sandali lang silang nag-usap tsaka nagmamadali niyang tinapos ang hapunan. Maya-maya pa, tumayo na siya at nagpaalam sa amin ni Mama. Kailangan kong umalis. Pupuntahan ko muna si Marisa. Bakit po Papa? Anong kailangan ni Aling Marisa sa inyo? May bago na naman akong kliyente. Alam mo na, siya ang tagahanap ng kliyente ko. Ako naman ang tagahanap ng sa kanya. Bagong style po ba yan pa? Dati kasi hindi naman po kayo naghahanapan ng magiging suki eh. Oo. Alam mo naman si Marisa. Madalas mapagkamalang mangkukulam. Ako naman ang natatawag na albularyo. Paano? Kailangan ko nang umalis anak ha? Ikaw na muna ang bahala sa mama mo ha? Opo pa, ingat po kayo ha. Sabay kaming tumango ni Mama. Pero isang ideya lang ang pumasok sa isipan ko eh. Susundan ko si Papa. Nang makaalis nga siya, hindi niya alam na sinundan ko siya kaagad. Nagpaalam ako kay Mama. Bigla kasi akong nagtaka sa kung bakit kailangan tumawag ni Aling Marisa kay Papa, gayong hindi naman yun ang ugali ng ginang. Patago-tago ako sa bawat punong kahoy o bahay na madaraanan ko hanggang sa makarating ako sa bahay ni Aling Marisa. Mabuti na lang at hindi nila ako napapansin. Sa likod bahay ako dumiretso. Habang papalapit, napagtanto kong hindi lang sina Papa at Aling Marisa ang naroon. May iba pang tao. Tahimik akong nagtago at nakinig. Maawa na po kayo Aling Marisa. Kayo lang po ang kilala namin manggagamot na pwedeng tumulong sa akin. Baka naman po pwede nyo kaming tawasin. Ilang araw na po kasi naming tinitiis ang karamdamang ito eh. Nagpabalik-balik na po kami sa doktor pero hindi po nila malaman kung anong klaseng sakit ang meron kami. Hay nako, saan nyo ba kasi nakuha yan? Baka naman may atraso kayo sa ibang tao o nagkasala kayo sa mga engkanto, parang nabate, ganon. Hindi po Aling Marisa. Mabuti po kaming tao. Ang totoo po niyan, marami na nga kaming natulungan eh. Sigurado ba talaga kayo sa sinasabi ninyo, Marlon? Isipin mong mabuti para alam namin kung paano namin kayo tutulungan. Sigurado po ako na hindi kami nabate, Mang Celso. Alam mo, Marlon, kung gusto nyo talaga magpagamot, kailangan mong sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo bago kayo tatawasin. Aba, wag na wag kayong magsisinungaling sa amin. Kapag may hindi kayo sinabi, lalala ang sakit ninyo. Napangiti ako sa sinabi ni Papa. Literal pa niyang tinakot ang dalawang nakaaway ko. Sana lang wag nilang tulungan sina Marlon at Bonnie. Boses lang nila ang narinig ko pero kabisado ko na yun at sa totoo lang hindi ako makontento.
Kaya naman naisip kong mas masaya siguro kapag nasilip ko sila. May maliit na butas naman sa dingding sa may kusina kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pumasok ako sa loob at doon na nagtago. Aling Marisa, pwede po ba akong makahingi ng tubig? Oo, maupo ka lang dyan. Ako na ang kukuha. Tulungan ko na po kayo. Ay, ako na ang bahala. Napahinga ako ng maluwag sa sinabi ng kaibigan ni Papa. Siguro, malakas lang ang pandama niya at nalamang nandito rin ako sa kusina. Sana nga lang at wag nang maging makulit si Bonnie at maghintay na lang sa sala. Ni hindi na nga nagulat si Aling Marisa nang makita niya ako sa loob. Kanina ka pa ba riyan, iha? Hindi naman po gaano. Anong ginagawa ng dalawang yan dito? May kakilala raw na nagturo sa akin sa kanila. Umaasa na baka pwede kong gamutin ang babaeng kasama ni Marlon. Nakakadiri nga ang itsura. Wala na ang taglay na kagandahan. Yung balat niya, nagsugat at nagnanaknak. Marami na ngang nana. Sinusundan na siya ng langaw. Talaga po? Hindi ko kasi siya nakita eh. Natatakpan po ang mukha niya ng tela. Ay nako, mas mabuting wag mo nang ang makita at baka hindi ka naganahang kumain mamaya. Tsaka masama ang amoy ng babae. O siya, mapapahaba ng usapan natin. Magtago ka lang dyan at baka hindi na makapaghintay ang babae at sundan ako dito sa kusina. Sige po, magtatago lang ako rito. Naghintay pa ako ng ilang sandali bago umalis ang magjowa. Talagang naghanap ako ng magandang anggulo kung saan makikita ko ng malinaw ang itsura ni Bonnie. Tama nga ang sinabi ni Aling Marisa. Nakakahindik ang kalagayan ng dati kong kaibigan. Saglit pa silang magkausap bago tumayo sina Bonnie. Babalik na lang po kami sa susunod na araw, Aling Marisa. Kung talagang hindi pa po pwede sa inyo ang magtawas ngayon, maiintindihan ko po. Salamat sa pag-intindi mo, iha. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko naman ang numero ng cellphone mo eh. Kapag libre na ako, padadalhan na lang kita ng mensahe. Malinaw kong narinig na tinanggihan ni Aling Marisa ang pagpapatawas nila Bonnie. Kahit papano nagdiwang ang kalooban ko. Ngayon, suyurin na nila ang buong lugar hanggang sa makahanap sila ng albularyo o manggagamot na makakatulong sa kanila. Nagpaalam na rin si Papa pagkaalis nila Marlon. Bago pa siya nakalayo, nagmamadali ko siyang hinabol. Pa, hintay po! Oh, anak! Akala ko talaga hindi ka nalalabas sa pinagtataguan mo eh. Ha? Hindi naman po ikinuwento sa inyo ni Aling Marisa na nasa kusina ako ah. Pero paano niyo po nalaman? Naramdaman ko ang presensya mo, iha. Ang galing, hindi ko po akalaing may taglay din pala kayong kakayahan na makaramdam ng presensya. Magaling talaga. Lalo na kapag ipapaliwanag mo sa akin ang naramdaman mo nang makita mo sila. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Papa. Hindi naman siya galit pero nakikita ko sa kanyang mga mata na hindi niya gusto ang nangyayari. Sa halip na tumugon ako sa sinabi ni Papa, nagtanong ako sa kanya. Papa, bakit po kayo pinatawag ni Aling Marisa? Ano pong kailangan niya sa inyo? Matali kong kaibigan si Marisa, alam mo yan. At kapag may mga detalye sa kanyang pasyente na hindi pa niya kayang tawasin, kinukonsulta niya ako dahil isang tingin ko lang, alam ko na kagad kung anong klaseng mahika ang tumama sa katawan ng biktima. Oo nga pala, hindi mo pa sinasagot ang mga sinabi ko sa iyo ah. Ang totoo po niya nakaramdam ako ng kasiyahan kasi sa palagay ko natitikman na nila ang karma na dapat ay pagdusahan nila. Kita ko sa itsura nila Bonnie ang sakit at pagkabahala. Parang ang nabura na ang taglay niyang ganda eh. Sa tingin mo ba, kapag naging ganun siya habang buhay, magiging masaya ka? Alam mo anak, isipin mong mabuti ang sitwasyon. Buntis si Bonnie at si Marlon habang kasama ko siya kanina. May kakaiba akong napapansin. Parang nandidiri na rin siya sa dalaga. Dapat lang naman yun kay Bonnie, Papa, kasi inagaw niya sa akin si Marlon. Anak, hindi mo dapat sinisisi kay Bonnie ang lahat ng kasawian mo sa pag-ibig. Sa tingin ko nga, dapat ka pang magpasalamat sa kanya. Ano po? Papa naman, wag po kayong magbiro ng ganyan. Tinraidor niya ako. Paano ko pa magagawang magpasalamat sa kanya? Ay nako, sandali, Celso. Ipagtapat mo na nga sa anak mo ang totoo para maintindihan niya ang lahat. Muling pumasok sa loob ng bahay si Papa at naupo sa sofa.
Sumunod ako habang nakamasid naman sa amin si Aling Marisa. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Kabado kong nilingon si Papa. Pa, may problema po ba? Noong gabing umalis ka para magpunta dito sa bahay ni Marisa, alam kong hindi nawala ang pagtatampo mo sa akin. Hindi mo lang sinabi sa akin dahil may ibang plano ka para maisagawa ang paghihiganti. Paano niyo po nalaman? Pasensya na, Iha. Ako man ay may kaalaman sa ganyang mga bagay pero manggagamot lang talaga ako. Hindi ko kayang kumulam ng tao. Kaya ipinaalam ko sa ama mo ang gusto mong ipagawa sa akin. Ano? Bakit niyo naman po nagawa yun, Aling Marisa? Sinabi ko sa inyo na sikreto lang natin to ah. Hindi naman po pala talaga kita pwedeng pagkatiwalaan. Maui, makinig ka muna. Huwag mo akong papakitaan ng ganyang asal. Hindi porket mahal ka namin ng nanay mo, ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Pero pa, sinaktan ako ni Bonnie at Marlon. Ilang beses akong humingi ng tulong sa inyo na tinanggihan nyo. Gusto ko lang naman matuto sila ng leksyon eh. Pero mali ang ginawa mo, anak. Lalo na ang kontrahin si Marisa para ipagawa ang gusto mo. Bago siya naging manggagamot, lalong bago din ako naging mangkukulam, hindi naging madali ang pinagdaanan namin. Ang sino man na sumuway sa mga natutunan namin, babalikan ng sangkatutak na karma hanggang sa ika-40 henerasyon pa ng lahi natin. Hindi niyo po kasi ako naiintindihan, Papa. Nasaktan ako. Gusto ko lang matikman nila ang kaparehong sakit na nadarama ko. Sa tingin mo ba, anak, nagiging patas ka ngayon? Hindi. Alam mo kung bakit? Si Marlon lang ang nawala sa'yo. Pero may pamilya ka, may mga kaibigan, may trabaho. Si Bonnie, wala ng pamilya dahil sinukuan na siya. Wala na ring trabaho dahil takot na mga tao na mahawaan niya. At ngayon, malapit na ring mawala sa kanya si Marlon dahil hindi na kayang tumagal sa piling niya. Nandidiri ang lalaki at natatakot sa kalagayan niya na baka kumalat pa at pati siya ay madamay. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nun, anak? Kahit gaano kamahal ni Marlon si Bonnie na pinili pa nga niya kaysa sayo, kaya niyang iwanan dahil makasarili siya. Pero sinamahan siya ni Marlon dito. Tama ka, Iha. Sinamahan nga siya ng lalaki. Pero narinig ko silang nag-uusap sa labas ng bahay bago pa man sila pumasok dito. Ang sabi ni Marlon, huling pagsama na niya kay Bonnie ang paglapit sa amin. Sobrang abala na raw ang ginagawa ni Bonnie sa kanya. Pati trabaho niya halos isuka na rin siya sa takot na baka may sakit na rin siya kagaya ng dalaga. Kita mo, Iha? Sinukuan pa nga niya ang babaeng nabuntis na niya. Paano ka pa kaya? Isipin mo na lang kung sa'yo nangyari ang nangyayari ngayon kay Bonnie. Kung pati ang pamilya mo, sinukuan ka na dahil sa pandidiri sa'yo, anong mararamdaman mo? Iha, kaya kita pinapangaralan na huwag gumanti sa tuwing may nakakaaway ka. Kasi hindi yun tama. Sa pelikula lang nangyayari ang pakikipagpatayan. Makapaghiganti lang. Pero sa tunay na buhay, wala namang magbabago kahit nga patayin natin ang taong nagkasala sa atin. Ang dapat sa mga kagaya ni Bonnie, iniintindi. At kung hindi natin kaya, iwasan na lang natin. May plano ang Diyos kaya kahiniwalayan ni Marlon. Kita mo nga naman kung anong ginawa niya kay Bonnie, hindi ba? Sakitin na nga ang dalaga, hinuhusgahan pa niya. Dapat nga, dahil mahal niya ang babae, siya ang unang makakaintindi kay Bonnie. Hindi ako nakasagot sa mga ipinaliwanag sa akin ni Papa. Ewan ko ba, Miss Winnie, pero bigla akong nakaramdam ng konsensya. Nakikinit ako nga sa isip ko ang naging sitwasyon ni Bonnie. Paano kung sa akin nangyari ang bagay na yun? Tsaka bakit nga ba nakafocus kay Bonnie ang galit ko, gayong si Marlon naman talaga ang gumagawa ng paraan para pag-awayin niya kami? Mas lalo akong napahiya nang sabihin ni Papa na hindi naman talaga si Aling Marisa ang kumulam kay Bonnie. Dahil noong gabing hiningan ko ng pabor ang kaibigan ni Papa, tinawagan niya ang aking ama. Si Papa talaga ang nagsagawa ng orasyon ng kulam. Hindi para kampihan ako o pagbigyan ng gusto ko, kundi para ipakita sa akin ang mga bagay na dati ay nagbubulag-bulagan lang ako.
Ngayon ko lang na-realize, ang sama ko pala, Papa. Patawarin niyo po sana ako. Hindi ko naisip na sumobra na pala ako. Na ipinapakita ko ng ugaling hindi ko naman dapat na sinusunod dahil hindi yun ang itinuro niyo sa akin. Pasensya na po, Aling Marisa, ha. Pati kayo nadamay sa kagagahan ko. Manggagamot kayo pero hiningan ko pa kayo ng pabor para makapanakit ng tao. Ano bang pumasok sa isipan ko? Naiintindihan ka namin, Iha. Minsan sa buhay natin, kailangan din nating makaranas ng ganito para naman matuto tayo. Hindi sapat ang pangaral lang kung hindi natin personal na mararanasan ng pagsubok sa buhay. Maliban pa doon, Iha, tayo mismo, ilang beses na nga bang nagkasala? Pinarusahan ba tayo ng Panginoon? Hindi ba niya tayo pinatawad? Alam nating lahat na mapagmahal ang ating Panginoon. Kaya niya tayo binibigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga bagay-bagay. Kaya tanggalin mo na ang galit sa puso mo, anak. Dahil hindi naman niya nambubuo sa sarili mo. Mangiyak-ngiyak na niyakap ko si Aling Marisa at Papa. Naiintindihan ko na kung ano ba talaga ang gusto nilang ituro sa akin. Kabutihan, sa kabila ng pasakit at pang-aapi ng iba. Tama nga ang mga kasabihang love your enemy, pati na ang kapag binatukan ng bato batuhin mo ng tinapay. Dahil totoong may makukuhang aral sa mga yon, magiging matibay na pundasyon para sa pagbuo ng aking pagkatao. Dahil sa mga sinabi nila Papa at mga pangaral, nagpa siya akong dalawin sa bahay nila si Bonnie kinaumagahan. Pagkababa ko ng taxi, hindi kalayuan sa kanilang tahanan na mataan kong nagtatalo sina Marlon. May sakit lang ako pero gagaling ito, Marlon. Maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong sukuan. Iniwan na nga ako ng pamilya ko eh. Wala nang gustong makipaglapit sa akin dahil sa sitwasyon ko. Hindi. Ngayon ko lang napagtanto na isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pakikipagbalikan sa'yo. Nakakadiri ka. Hindi ko pinangarap na magkaasawa ng sakitin na kagaya mo. Palagi na lang kitang dinadala sa ospital. Wala namang findings at walang matinong gamot na maibigay sa iyo ang mga doktor. Dahil lang sa pangit ako, ayaw mo na sa akin? Anong klase kang lalaki? Nagiging practical lang ako, Bonnie. Ayoko sa pangit. Ayoko sa babaeng walang kwenta na kagaya mo. Napakawalang ya mo. Ngayon hindi na ako magtataka kung bakit halos isumpa tayo ni Maui. Napakasama mo. Oo nga pala. Makikipagbalikan ako sa kanya. Ipapakita ko sa'yo na kaya ko mabuhay nang wala ka. Hindi naman talaga kita mahal eh. Lahat ng pangit, pinandidirihan ko. Nakita kong humagulgol si Bonnie kaya hindi na ako nakatiis at nilapitan silang dalawa. Kita ko ang pagrehistro sa mukha ng babae pero hindi nila napaghandaan ang ginawa ko. Malakas kong sinampal si Marlon. Abat! Ano, sasaktan mo ko? Hayop ka, Marlon. Porke wala ka nang mapapala kay Bonnie, ganyan na siya kung itrato mo. Tao ka pa ba? Hindi ka na nakontento sa pananakit mo sa akin. Pati si Bonnie na buntes na pagdiskitahan mo pa. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang bumalik ako sa'yo. Heto na ako. Iyong-iyo na ulit. Huwag ka nang umasa, Marlon. Nagising na ako mula sa kabaliwan ko. Sa'yo na ang sarili mo. Umatake ulit ang pagiging bully ko tsaka humakbang palapit kay Marlon. Malakas ko siyang tinulak na ikinasigaw naman ni Bonnie. Bago pa makalapit ulit sa akin ang lalaki, hinila ko na ang dalaga tsaka kami nagtatakbo palayo. Teka, Maui. Nahihilo ko. Parang mahuhulog na ang mga sugat ko sa balat. Teka, papara ako ng taxi. Maui, bakit mo ako tinulak? Talagang naghahanap ka ng paraan para masaktan kita, no? Subukan mo akong saktan at may paglalagyan ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo, Marlon. Sa dami ng atraso mo sa akin, kulang pang kabayaran ng mukha mo para ipabugbog ko. Umatras si Marlon nang mapansin niyang marami sa mga tambay na kalalakihan ang nakikipagkumpulan sa amin. Tila ba natakot siya lalo na't kahit ganito ko ay kaya kong makihalubilo sa mga tambay at lasenggo. Nabanggit ko na po na minsan na kaming naging magkaibigan ni Bonnie kaya may ilang beses na rin akong napagawi sa lugar nila. Sa tuwing dumaraan ako roon, hindi ko mabilang kung ilang lasenggo na ang nag-alok sa aking uminom kasama sila. Hindi naman ako umiinom pero kaya kong makisama, lalo na kapag nagiiwan ako sa kanila ng pang-alak at pulutan. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makasakay na kami ni Bonnie ng taxi.
Maui, salamat nga pala sa pagtatanggol mo sa akin kahit alam kong galit ka sa akin. Bakit mo ba ginawa yun? Nakita ko kung paano ka tratuhin ni Marlon. Hindi ko nagustuhan yun. Alam kong ilang beses kitang nasaktan, pero sana maintindihan mo, galit lang ako noon. Alam ko namang hindi ka masamang tao eh. Siguro nagawa mo lang yun dahil nagpakita rin ako ng hindi magandang ugali laban sa'yo. Naisip ko, nakalalamang na ako dahil nabawi ko na si Marlon. Matagal na akong naiinggit sa'yo, Maui eh. Matalino ka, maganda, maraming nagmamahal sa'yo. Samantalang ako, konti na nga lang sila, pilit pa. Ganyan siguro talaga ang buhay. May kanya-kanya tayong personalidad. May kanya-kanya ring pagsubok na kakaharapin. Sinaktan ako ni Marlon, pero sa'yo ko binunto ng sobrang galit. Naisip ko, hindi naman hahantong sa ganun ang lahat kung hindi lumapit sa'yo si Marlon. Kahit na, nasaktan pa rin kita. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yon. Naging mabuting kaibigan ka naman sa akin eh. Ang laki lang talaga ng naging pagkakamali ko. Sorry, Maui. Sana patawarin mo ako. Kalimutan mo na yon, Bonnie. May kasalanan rin naman ako sa'yo eh. Ilang beses kitang pinahiya. Hindi ko man lang inisip ang sitwasyon mo. Deserve ko naman to eh. Kung hindi ako nakarma ng ganito, hindi ko malalaman ang mga pagkakamali ko. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo eh. Galit na galit pa ako nang ipagpalit ako ni Marlon sa'yo. Tapos ikaw lang palang makakapagpalitaw ng totoo niyang ugali. Siguro nga hindi natin deserve ang lalaking kagaya niya. Malay natin makahanap din si Marlon ng katapat niya. Sana nga. Oo nga pala, saan ka pupunta niyan ngayon? Hindi ko alam eh. Maghahanap muna ako ng makakagamot nitong karamdaman ko. Matutulungan kita sa bagay na yan. Dinala ko si Bonnie sa bahay nila Aling Marisa. Nagulat pa ang babae dahil nanggaling na raw sila doon ni Marlon pero tinanggihan sila. Huwag kang mag-alala, hindi niya tayo tatanggihan kapag ako ang nakiusap sa kanya. Sigurado ka ba? Baka kasi… Bonnie, mabuti at bumalik ka. Halika at wala na akong ginagawa kaya pwede na kitang asikasuhin ngayon. Talaga po? Oo naman, malakas din sa akin si Maui kaya lahat ng hihingi niyang pabor ginagawa ko. Kagaya ngayon na gusto niyang mapagaling ka, pwede kitang bigyan ng langis na pamahid para sa mga sugat mo. Nagulat ako nang mapaiyak si Bonnie. Hindi marahil siya makapaniwala na may mga taong tutulong sa kanya ng ganoon kabilis. Maraming salamat po, Aling Marisa. Alam niyo po, isa akong makasalanang babae eh. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Binigay niya kayo para magsilbing gabay sa akin. Iha, lahat naman tayo nakakagawa ng pagkakamali. Ang kailangan lang, matuto tayo sa mga pagkakamaling yon at pagsikapang wag nang gawin ulit. Lagi mong tatandaan, Bonnie, kapag tumawag ka sa poong may kapal, pakikinggan ka niya. Ako man, yan ang natutunan ko habang nanggigigil pa ako sa galit ko sa inyo ni Marlon. Kay gaan ang naging pagtawa naming tatlo. Kahit papaano, siguradong gumaan ang kalooban ni Bonnie dahil ako man sa sarili ko, wala na akong maramdamang bigat. Okay na nga sa akin na hindi na makipagbalikan kay Marlon eh. Lalo na at napatunayan kong walang kwenta pala talaga ang lalaking yun. Maayos na naisagawa ang gamutan. Kahit papano, nakikita kong naging maayos na ang pakiramdam ng aking kaibigan. Nagkaayos na kami ni Bonnie kaya magkaibigan na kami ulit. Hindi man mabilisan dahil inabot ng ilang buwan bago tuluyang naging peklat ang mga sugat niya. Salamat na lang at hindi gaanong halata lalo na kapag nakapantalon si Bonnie. Tinulungan ko rin siyang makabalik sa trabaho. Sayang naman kung talagang hihinto na siya lalo na at medyo halata na rin ang tiyan niya ngayon. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Maui. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi mo ako inalalayan. Magaling ka rin naman kaya hindi nag-inerte ang management na pabalikin ka. Isa pa, may medical certificate ka naman na nagpapatunay na may sakit ka at tuluyan na ngang gumaling. Isa na lang ang kinakatakot ko. Baka guluhin ako ni Marlon. Alam mo na, kahit iniiwasan ko siya, anak niya pa rin ang sanggol na dinadala ko. Huwag mo siyang katakutan, Bonnie. Maaabangan niya tayo sa labas pero safe naman tayo dito sa loob. Mabuti na lang at priority ng boss natin ang mga employees niya kaysa kay Marlon kaya ban na rin siya sa gusaling ito. Regular ang naging check-up ni Bonnie. May sapat na siyang vitamins at mga gamot para safe at malusog ang baby niya habang hindi pa naipapanganak.
Si Aling Marisa ang naging hilot ni Bonnie. Kada buwan siya nagpupunta sa ginang para ipahawak ang tiyan niya. Planado na ng babae ang magiging binyag, kung sino ang magiging ninong at ninang hanggang sa isang araw nakasalubong ko si Marlon sa kalsada. Nagulat ako sa naging itsura niya. Kung susumahin, mga 3 buwan ko rin siyang hindi nakita. Wala na ang taglay na kagwapuhan ni Marlon. Hindi na siya maayos manamit. Lalong hindi na makita sa mga mata niya ang taglay na kahambugan. Maui, kumusta ka? Marlon, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Eto, minalas. Kakapalan ko ng mukha ko. Total, magkakilala naman tayo. Baka pwedeng magpalibre lang muna sa'yo ng makakain. Napanganga ako sa tinura ni Marlon. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa. Nagulat ako nang makitang halos hindi na nga naaasikaso ng maayos ang kanyang damit. Marungis at nangangamoy hindi naliligo. Medyo makapal na rin ang bigote at nangingitim na dahil sa pagbibilad sa araw. Oo naman. Halika sa restaurant na yon. Masasarap ang pagkain nila ron. Pasensya ka na talaga ha. Minalas lang kasi ko ngayon eh. Ang bilis naman yata ng pangyayari. Parang kailan lang. Sa labis kong gulat, humagulgol si Marlon at sinubsob ang muka sa mesa. Nagsitinginan pa nga sa amin ng ibang customer na kumakain pero patay mali siya lang ako habang nakaharap sa kanya. Ilang buwan na nakalipas. Maayos pa ang trabaho ko sa kumpanya kasi natuto kong gumawa ng iligal. Tapos, nakadispalko ko ng malaking halaga. Natuklasan yun ng aking boss kaya ipinahuli niya ako. Lahat ng naipondar ko, pinambayad ko lang sa malaking utang ko sa kanya. Nang makalaya naman ako, hindi na ako makahanap ng trabaho. Blacklisted ako sa lahat ng kumpanya. Hanggang sa pati ang bahay ko, kinuha na ng bangko. Kagagawan din ng boss ko. Wala akong laban kasi malaking halaga din ang natangay ko sa kanya noon. Sa sobrang galit niya, kinalimutan niya na magkaibigan kami. Pati ang boss niyo kinausap niya na sakaling mag-apply ako, wag na wag daw akong tatanggapin. Minalas ako ng sobra dahil sa pananakit ko sa inyo ni Bonnie. Akala ko, kaya ko nang kontrolin ang lahat. Na magagawa ko na ang imposible dahil nasa tuktok na ako. Kaso, pwede palang mawala yun ng isang iglap lang. Sa hindi ko pa inaasahang pagkakataon. Hindi ko alam na ganito na palang sinapit mo. Patawarin niyo sana ako sa mga nagawa ko, Maui. Alam kong sumobra ako noon. Naging mayabang, mapagmataas. Pero ngayong nasa ibaba ako, lahat ng pang-aapi na ginawa ko sa kapwa ko noon, nararanasan ko na ngayon. Hindi ko masasabing magiging okay ang lahat kasi alam kong mahihirapan ka ngayon. Pero hindi naman ako ganun kasama para hindi ka patawarin eh. Alam kong ganun din si Bonnie. At sana, personal mong sabihin sa kanya ang mga gusto mong sabihin. Wika ko sa kanya. Naawa ko nang makita kung gaano siya naging maganang kumain, Miss Winnie. Halos lahat ng in-order kong pagkain ay naubos niya at humingi pa ng take-out. Kahit papano, iba pa rin talaga akong personal na igagawad ang kapatawaran. Kinausap ko rin si Bonnie at sinabi sa kanya ang naging pag-uusap namin ni Marlon. Umiiyak si Bonnie habang sapo ang kanyang maumbok na tiyan. Natikman ko kay Marlon ang pait at sakit na hindi ko inaasahang ipaparamdam niya sa akin. Kaya ko siyang patawarin, Maui, pero hindi na ako babalik sa kanya. Hindi ko rin ipagdadamot sa kanya ang anak namin. Pero hanggang dun lang yon. Kaya ko namang suportahan ang bata dahil may ipon naman na ako eh. Wala akong magagawa kung yan ang gusto mo. At least, di ba, magkaroon man lang kayo ng closure para mas maging mapayapa ang buhay nating lahat. Kalimutan na natin ang mga nangyari, Bonnie. Manatili tayong mapagkumbaba. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Ikaw ang nagturo sa akin na maging isang mabuting tao, Maui. Isa kang mabuting kaibigan. At alam ko walang pagsubok ang hindi natin malalagpasan basta manalig lang tayo sa Panginoon. Nagyakapan kami ni Bonnie. Hindi maiiwasan ang konting dramahan, lalo na nung dumating sina Aling Marisa at mga magulang ko na regular ding dinadalaw ang aking kaibigan. Aba, mukhang best friend na ulit kayo ah. Sana ganyan lang kayo palagi. Huwag na kayo mag-aagawan ng lalaki. Ang pangit tignan mga iha. Mapagbiro po talaga kayo, Aling Marisa. Agawan talaga. Kayo talaga, oh.
Ang ganda niyong tignan mga anak. Alam kong magiging mabuti kayong ehemplo sa magiging mga anak ninyo. Papa naman, bata pa ako. Paano po ako mag-aasawa? Ni wala nga akong jowa eh. Alangan naman na magpabuntis rin ako. Naku, yan ang wag na wag mong gagawin, Maui. Ang hirap kayang magbuntis, lalo na kapag nakakaramdam ako ng hilo sa umaga. Grabe talaga. Basta magiging ninang ako ha, okay na yon. Oo naman, ikumari na rin natin si Aling Marisa. Ako naman ang lolo. At muli na namang napuno ng halakhakan ng buong sulok ng bahay ni Bonnie. Huminga ako ng malalim. Nagsimula kami sa hindi maayos na samahan, pero marami kaming natutunan. Wala pala talagang imposible kapag natuto lang tayong tumawag sa kanya. Sa ngayon, 3 taon na ang anak ni Bonnie na si Khalil. Pogi ang paslit, nagmana sa mama at papa niya, pero mabait at malambing na bata. Sa katunayan, madalas si Khalil sa bahay dahil nagtatrabaho si Bonnie na ngayon ay kasalukuyan ng supervisor ng aming pinagtatrabahuhan. Ako naman, nag-resign sa kumpanya at tinupad ang pangarap kong magkaroon ng sariling negosyo kung saan ako ang boss at nasusunod. Suportado ko nila mama at papa. Oo nga pala, huminto na sa pagsa-sideline si papa, ang pangkukulam. Pero gumagawa siya ng content sa social media kung saan nagtuturo siya ng mga basic na paraan para proteksyonan ng sarili laban sa black magic o kulam. Si Aling Marisa naman may sarili ng haplas store kung saan nagtitinda siya ng iba't ibang klase ng pamahid para sa arthritis, mga pilay, kabag at kung ano-ano pa. Marami rin siyang suki dahil dinadaan niya sa social media para mapalawak ang networking. Huling balita naman namin kay Marlon na kapag-asawa na at umuwi na ng Samar. Tuluyan nang ipinaubaya ang anak kay Bonnie at piniling magsimula ng mas mapayapang pamumuhay. Sigurado ko kapag nagpakumbaba si Marlon, darating din sa kanya ang biyaya. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Alvin John Santos, Annabel de la Peña, Gemma Balanza, kay G2 daw, kay Rosemary Lagunsad, kay Noemi Panganiban at sa Kambals Garments, pati na kina Boss Ochog, Sis Ereng, Sis Jocelyn, kay Stella, Grace, Gina at Kengkeng. Hello din po kay Richelle Angeles at sa Monay Calios Bakery sa Laguna, kay Consolacion Alvarez at sa mga kumare niyang sina Annalisa Chico Diga at Cristalyn Navarro. Happy listening po sa inyo. Shoutout din po kay Rose R. Dogitom, kay Mercy Aninyon, kay Annalie Belando, kay Jenmer Garcia, kay Ma'am Pamela Allen, kay Aljon Adolacion, kay Tamano Pansod. Hello din po kay Igorotang Pobre na nag-comment sa Bungangera na tiyahin upload. Ang sabi po niya, ganyan din ang nangyari sa kanya sa anak niya. OFW siya at sinisiraan ng pamangkin niya ang anak niya, mabuti na lang at umuwi siya at nalaman na sinasaktan ng anak niya. Naku ma'am, mabuti po yun at natuklasan niyo kagad. Salamat po sa pagkokomento at pagbabahagi ng sarili niyong karanasan. Shoutout din po kay Rizel Jen Rosas, kay Gian Angelic Miraflor, sa mag-asawang sina Lovely at Francis John Vallesa, hello po sa inyo, kay Glyza May Morales, kay Net Talamisan Domingo at sa Domingo family from Oriental Mindoro, hello din po kay Ma'am Charmaine Ebon at sa Ebon Sonita family, kay Vivian Encando, kay Jovian Sarmiento Peñafiel, Jocelyn Lingahan, kay Marilu Jamal na nakikinig sa atin habang nag-work sa Kuwait, kay Marilu de la Cruz, kay Dennis Suliman at sa Repackers ng Mariels Pasalubong from Bulacan na sina Madel, Sharon, Mai, Cora, Ninette, Annalyn, Lisa at Celeste. Happy listening po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Have Amor at sa Shell Arts.com, kay Valerie Joy Nadal, kay Cherry May Libiran at sa tropa niyang tropang Tamulmol, kay Kulot na libangan ng pakikinig sa atin habang nagtatrabaho, kay Cliven Dubalan, kay Ma'am Mel Santarita at sa kaibigan niyang si Girlie De Tomas na nag-birthday. Belated happy birthday po ma'am. Hello din po kay Evelyn Palacio, kay Ma'am Tina Dekit at sa anak niyang si Princess Aliana Dekit na nag-birthday naman po last November 27. Belated happy birthday. Hello din po kay Cristina Peru, kay Gary Ribo, kay Ofelia Lopez, kay Marie Cris Samage, kay Christine Bocalig, kay LJ Ann at Florian Jade from Memory Avenue sa General Santos City, kay Wani the Explorer, kay Heidi Flores at sa Flores family from Bulacan.
Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. At huwag nyo rin pong kalilimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. At para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.